Ang Malaysia ay isa sa pinakamabilis umunlad na ekonomiya sa Timog Silangang Asya, kilalang rehiyon dahil sa kamakailang paglago nito. Sa loob lamang ng nakaraang 2 dekada, ang bansa ay mula sa pagiging medyo mahirap at hindi kapansin-pansing ekonomiya ay naging isang middle income na bansa na may mataas na antas ng pagkakaiba-iba at isang kwento ng tagumpay. Ngayon, ito mismo ay hindi na ganoon kakakaiba sa panahon ngayon. Pero para maging patas, nabubuhay tayo sa isa sa pinakakapansin-pansing panahon sa kasaysayan ng pandaigdigang ekonomiya dahil bilyon-bilyong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa Asya, ay nagkakaroon ng akses sa kapital, infrastruktura at edukasyon na kailangan nila para maging lubos na produktibong miyembro ng pandaigdigang ekonomiya. Nakaka-interes sa Malaysia kung paano nito naabot ang pag-unlad sa kakaibang paraan. Hindi nito kailangan ng maraming tao para maging susunod na China at hindi rin iyon ang layunin nito. Ginamit nito ang iba pang kalamangan para marating ang matibay na posisyon ngayon. Kung patuloy mapapakinabangan ang mga salik na ito, mabilis itong magiging isa sa pinakamaimpluwensyang ekonomiya sa rehiyon at kayang tapatan ang Japan, South Korea at China, hindi lang dahil sa laki kundi sa isa pang mahalagang salik. Sa heograpiya, isa ito sa pinakakapanapanabik na ekonomiya sa mundo. Maginhawang nasa gitna ng aktibong mga ruta ng pagpapadala, naghihiwalay sa 2 kontinente at napapalibutan ng mahahalagang katubigan. Para sa ikabubuti o ikasasama, malamang na ang Malaysia ay isa sa mga ekonomiyang mas madalas nating maririnig sa mga darating na taon. Kaya gaya ng dati, may ilang mahahalagang bagay na dapat maintindihan. Ano ang dahilan ng tagumpay ng ekonomiya ng Malaysia? Anong mga hamon ang haharapin nito habang nagiging ganap na maunlad na ekonomiya? At sa huli, ano ang magiging ibig sabihin ng paglago na ito para sa buong rehiyon? Pag natapos na natin lahat yon, pwede na nating ilagay ang Malaysia sa leaderboard ng Economics Explained. Bago ang kalayaan, bahagi ang Malaysia ng British Malaya, isang sunod-sunod na kolonya. Tulad ng karamihan sa mga kalapit bansa nito, ginawa itong pangunahing tagapagtustos ng mga produktong agrikultural para sa imperyo. At minsan ay naging pinakamalaking tagapagtustos ng lata, goma, at langis ng palma sa buong mundo. Matapos ang kaguluhan ng ikalawang digmaang pandaigdig at paglaban sa kolonyalismo, ginugol ng Malaysia ang sumunod na 2 dekada sa pakikibaka para sa puwesto nito sa mabilis na umuunlad na mundo. Noong dekada 1970, daraan ng 70, bilang malayang bansa, nagpatupad sila ng patakarang pang-ekonomiya para labanan ang kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay, at pagbutihin ang edukasyon sa pamamagitan ng pagpapatibay ng lokal na institusyon. Bagamat nakatuon pa rin sa kung saan sila magaling ang pag-e-export. Gayunpaman, isa sa pinakamahalagang desisyon na ginawa nila ay ang pagtingin sa labas upang pag-aralan ang mga kalapit bansa na matagumpay ang mga institusyon at gawin ang kanilang makakaya upang tularan ang mga ito. Particular na ang 4 na Asian Tiger economies, Hong Kong, Singapore, South Korea at Taiwan. Ito ang mga bansang dati nilang nakalaban o nasakop, pero ngayon ay mas maunlad na sa industriya kaysa Malaysia. Dito nagsimula ang kanilang paglalakbay tungo sa industrialisasyon na nakapokus sa pagmamanupaktura para sa export. Unang na-develop ang mga tela at kasuotan. Nagtayo ng free trade zone sa Pinang para suportahan ang paglago ng export at hikayatin ang iba na sumali sa kanilang pag-unlad. At ito ay dahil hindi sapat ang magtrabaho ng mag-isa upang makasabay sa kompetisyon. Kailangan nila ng kaalaman sa industriya upang magamit ng maayos ang kanilang mga pagsusumikap. Yumakap ang Malaysia sa dayuhang tulong, pamumuhunan at suporta saan man sila makahanap nito, lalo na sa bansang Hapon, na isang tunay na minahan ng impormasyon. Dahil sa posisyon nito sa kalakalan sa pandaigdigang entablado noong panahong iyon. Sa industriya ng sasakyan, nagtatag ng mga planta ang Mitsubishi, Honda at Toyota. Tumulong ang Sony, Panasonic at Hitachi sa pagpapaunlad ng industriya ng electrical at electronics ng Malaysia. Tumulong ang Renesas at iba pang kumpanya sa paglago ng semiconductor industry sa Malaysia. Sa tulong ng foreign direct investment, patuloy na lumago ang gross domestic product ng Malaysia kahit matapos ang Asian financial crisis. Pero syempre, may ilang mga paalala at tatalakayin pa natin yan mamaya. Ang mahalagang tandaan ay sa ngayon, isa ang Malaysia sa mga bihirang kaso kung saan ang mga nakaraang pamahalaan ay nagtakda ng mga pangmatagalang layunin para sa ekonomiya sa hinaharap at talagang nananatili sa isang sistema na nakakamit ang karamihan sa kanilang mga layunin. Halimbawa, bilang pagsisikap na mapapanatili ang paglago na ito, naging mahusay ang bansa sa muling paglalagak ng kanilang mga tagumpay pabalik sa pagpapaunlad ng infrastruktura. Mayroon itong ilan sa mga pinakamahusay na kalsada, pantalan at internet sa Asya na nakatulong upang makapagbigay daan sa mas maraming industriya. Kaya't ang kasiyahan ng mga mamamayan sa mga aspetong ito ay mas mataas pa kaysa sa karamihan ng mas mayayamang bansa
sa kanluran ng malaking agwat. Kahit hindi laging solusyon ang heograpiya sa ekonomiya. Tulad ng ilang bansang mayaman sa langis pero hindi ito mapakinabangan. Ang Malaysia ay umunlad sa estratehikong paggamit ng posisyon nito sa mundo. Nasa sangandaan ito ng mga rutang pandagat tulad ng Strait of Malacca na nag-uugnay sa Indian Ocean at South China Sea. Isa sa pinakaabalang daanan ng barko sa mundo. Mga isang kapat ng kalakalan sa buong mundo ang dumadaan lamang sa rutang ito. At isa rin itong mahalagang lagusan para sa pag-angkat ng enerhiya at pagkain papuntang China. Kaya hindi basta-basta makakakilos ang pinakamalaking bansa sa rehiyon. Nakakatulong din ang time zone advantage ng lokasyong ito sa Malaysia. Ang bansa ay may parehong oras ng trabaho sa mga pangunahing trade partners tulad ng China at Singapore. At nagsisimula rin ang araw nito sa gitna ng mahahalagang oras ng negosyo sa ilang bahagi ng United States at Europa. Dahil dito, naging popular na trade partner, turistang destinasyon, at expat hub ang bansa. Pwedeng magtrabaho ng remote sa gabi at mag-enjoy sa murang gastos at magandang paligid sa araw. Pero ito ay give and take na sitwasyon. Kapag masyadong maraming migrante ay maaaring magpamahal ng presyo ng mga ari-arian para sa mga lokal sa sarili nilang mga lungsod. Pero kung ikukumpara, maliit lang sila bilang grupo at nagdadala sila ng maraming yaman at oportunidad. Kahit pa trabaho lang sa pagbibigay ng serbisyo sa kanila, magandang trabaho pa rin iyon para sa isang tao sa bansa na may napakababang gastusin sa pamumuhay. Sa ngayon, niyakap ito ng bansa. Nag-aalok ng madaling paraan para makapasok ang mga taong gustong magtrabaho ng remote jobs o magpatakbo ng mga global na negosyo ng digital mula sa bansa. Ilang libong tao bawat taon ang kukuha ng espasyo at mapapalipat ang mga lokal habang nirentahan nila ang mga villa para mag-shoot ng kanilang mga bilhin mo ang course ko bro na mga patalastas. Pero sulit naman ang kapalit dahil sa perang maaring dalhin nila kahit sa ngayon lang. Isa ito sa pinakamalaking oportunidad at banta sa ekonomiya ng Malaysia, purchasing power parity. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, iminungkahi ng mga ekonomista tulad ni Gustav Cassel ang pagsasaayos na ito laban sa hyperinflation at kawalang estabilidad upang mas maintindihan ang pag-unlad ng ilang ekonomiya. Sa madaling salita, ang purchasing power parity ay kinukumpara ang pera ng iba't ibang ekonomiya gamit ang basket of goods approach, kung saan ang presyo ng parehong mga produkto at serbisyo ay ikinukumpara sa iba't ibang ekonomiya para matukoy ang relatibong halaga ng $1. Sa Malaysia, sapat ang $50,000 para sa bahay, transportasyon, pagkain, libangan, at medikal na pangangalaga ng pamilya. Samantalang sa Estados Unidos, malaki ang kailangang isakripisyo para dito. Bihira itong sukatin, pero pwede ring gamitin ang purchasing power parity sa loob ng iisang ekonomiya kahit pareho ang pera. Ang $50,000 sa Midwest ay sapat para mabuhay ng maayos. Pero mahirap itong pagkasyahin sa lungsod gaya ng New York o San Francisco. Ang kapalit ng mamahaling lungsod ay mas maraming serbisyo at oportunidad sa trabaho. Tulad din sa mga bansang hindi ganun kalayo ang halaga ng pera. Siyempre, parang mas komplikado ito kaysa sa dapat. Ang mahalaga ay nakatulong ito sa Malaysia na lampasan ang inaasahan at pagandahin ang ekonomiyang ranggo nila. Kaakit-akit ang ekonomiya ng Malaysia hindi lang dahil sa mababang cost of living, dahil mababa rin naman ito sa Somalia. Mababa ang cost of living sa Malaysia pero moderno. At minsan, mas maganda pa ang healthcare kaysa sa ibang maunlad na bansa. Ang paggamit ng purchasing power parity gross domestic product kaysa nominal gross domestic product ay hindi lang nagpapaganda sa imahe ng Malaysia para sa gustong manirahan, kundi pinapalakas din ang impluwensya at nakakaakit ng mas maraming dayuhang pamumuhunan dahil sa mababang operating costs. Pero may mga hamon, lalo na sa foreign direct investment. Nakakatulong ito sa Malaysia. Pero may problema rin kapag mali ang paggamit. Nakakatawang isipin na nagsisimula ito sa mismong dahilan kung bakit nila narating ang ganitong antas ng kasaganaan. Ang Malaysia ay ekonomiyang nakabatay sa pag-export at kadalasang umaasa sa inobasyong galing sa labas kaysa gumawa ng sariling inobasyon. Kahit may payo mula sa mga katuwang noon, malaking tulong ang Japan sa pag-usbong ng teknolohiya, kaya nakilala ang Malaysia bilang murang tagagawa ng mga produkto. Kapag nagbago o tumigil sa pag-unlad ang mga katuwang, nagiging vulnerable ang bansa sa mga lumang sentro ng pagmamanupaktura. Kinakailangan ng makabagong produkto at serbisyo ang mga bagong sistema. Noong dekada 80 at 90, malaki ang kita sa pagtatrabaho sa kumpanyang tulad ng Hitachi Electronics. Pero matagal nang wala ng espesyal na benepisyo ang ganitong partnership na makikita na rin sa gross domestic product ng Malaysia.
Ayon sa mga opisyal ng gobyerno, inaasahan nilang maaapektuhan ng mahinang panlabas na demand ang paglago at may panganib ang ekonomiya dahil sa mahina o mas matagal na pagbaba ng teknolohiya at pandaigdigang paglago na isa lang namang magarbong paraan ng mga politiko para sabihing bumagal ang marami sa ating mga katuwang sa inobasyon at haharapin din natin ang parehong mga problema or baka mas malala pa dahil hindi rin tayo masyadong nakakalikha ng sarili nating mga bagay. Lalo nitong pinapahirap ang pag-angat ng Malaysia kahit na maganda ang naging takbo nila at naabot nila ang lower middle income status. May posibilidad kahit na manipis na maaring ma-stuck sila doon sa mga darating na taon kung hindi sila magpapatuloy sa pagbabago. Isa sa mga dahilan ng pagiging kaakit-akit ng bansa noon ay ang murang paggawa kapalit ng foreign direct investment at kompetitibong kalakalan sa pandaigdigang merkado. Kung walang pondo sa R&D at walang tuloy-tuloy na taas sahod, maaaring maagaw ng ibang bansa ang investment na ito. At nangyayari na rin ito minsan. Muli, pag-uusapan pa natin yan mamaya. At kung pag-uusapan ang pamamahala at pagpapatupad, ang pangako noong dekada 90 para sa isang self-sufficient na Malaysia pagsapit ng taong 2020 ay isa sa mga layunin na hindi natupad. Sa kabila ng lahat ng tagumpay ng Malaysia sa rehiyon, ang publicity na ito ay naging kasing epektibo rin sa pagbibigay diin sa mga pagkakaiba. Ang bagong patakarang pang-ekonomiya ng Malaysia ay tutok sa paglaban sa kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay ng kita, at edukasyon sa pagpapatibay ng lokal na institusyon. Bagamat tila nilalaktawan nito ang isang mahalagang detalye, layunin ding hikayatin ang mas malawak na partisipasyon ng iba't ibang kengkobangpat, iba't ibang etnikong grupo sa bansa. Kaya may kota sa edukasyon, trabaho, negosyo, kalakalan, industriya at agrikultura. Ngayon, ito ay economics explained, hindi civics explained. Ang pagsisikap na isama lahat sa pag-unlad ng ekonomiya ay marangal at madalas nagdudulot ng positibo o nakakaiwas sa tensyon sa bansang kasing diverse ng kultura ng Malaysia. Gayunpaman, may mga kritiko na nagsasabing ang pagpapatuloy ng mga pulisyang ito ng matagal ay nagdulot ng tinatawag na reverse discrimination na hindi lang nakaapekto sa mga eleksyon, kundi lumikha rin ng mga pinapaborang klase sa loob ng bansa na maaring may kalamangan na malinaw ang hindi pagkakapantay-pantay sa Peninsular Malaysia kumpara sa East Malaysia na hiwalay at may koneksyon sa Indonesia. Ang peninsula ay sentro ng mga pangunahing lungsod at oportunidad habang ang silangan ay mas rural, nanganganib mapag-iwanan at kultural na tahanan ng maraming grupo. Hindi pa ito malaking problema ngayon. Sa totoo lang, ang bansa ay modelo ng nagkakaisang kultura. Kung lumala pa ang mga pagkakaiba ng rehiyon, maaaring dumami ang pampublikong kaguluhan sa Malaysia. Kahit nakapokus sa institusyon, laganap pa rin ang katiwalian. Hindi ito kwentong pambata tulad ng sabi ng iba. Ang Malaysia ay kilala sa isa sa pinakamalalaking iskandalo sa pag-unlad sa modernong kasaysayan na hindi direktang nakaapekto sa pop culture sa kaluran. Noong unang bahagi ng 2000, isang negosyante ang nagawang makapasok sa pinakamataas na antas ng mga konektadong leader ng industriya at mga politiko sa Malaysia. Ang paraan ng kanyang pag-angat ay isang kahangahangang kwento na siya mismo, pero sa madaling salita, nakuha niya ang tiwala ng punong ministro at napaniwala niya itong magtatag ng isang sovereign wealth fund para tumulong sa pagsasama-sama ng mga regional na pagkakaiba sa pamamagitan ng mga proyektong pangkaunlaran na tinawag na One Malaysia Development Berhad o 1MDB. Gamit ang mga shell company para iligaw ang hinala, ginugol niya ang mga sumunod na taon sa paggastos ng lahat ng perang inilaan para mapabuti ang kalidad ng buhay sa Malaysia sa magagarbong party kasama ang mga sikat na personalidad sa United States at iba pang miyembro ng pandaigdigang elite. Ayon sa mga ulat, wala raw nakakaalam nito noon. Pero marami rin sa perang iyon ang ginamit para gawin ang pelikulang The Wolf of Wall Street. Hindi tiyak kung gaano kalawak ang alam ng gobyerno sa 4 na bilyong dolyar na pagkalugi, ngunit malaking bahid ito sa reputasyon ng gobyerno ng Malaysia at ikinagalit at ikinahiya ng mga mamamayan. Mas mahalaga ito kaysa sa inaamin ng marami. Mahalaga ang pagtataguyod ng lipunang may mataas na tiwala at kumpiyansa sa mga institusyon para sa pag-unlad ng ekonomiya at negosyo. Umuunlad ang Malaysia, ngunit may mga hadlang pa ring hindi nalalampasan. Hindi naman puro masama ang balita at malayo pa ito. Ang ilang pagsubok ay hindi kayang burahin ang lahat ng mabuting nagawa ng Malaysia sa nakalipas na 50 taon. May bago silang mga plano, lalo na ang Industrial Master Plan o National Industrial Master Plan sa taong 2030 para sa patuloy na pag-unlad. Sa ngayon, may 3 pangunahing layunin: pagpapahusay ng pagiging komplikado sa pamamagitan ng pagtutok sa mga high-tech at high-value na industriya, inobasyon sa pamamagitan ng pananaliksik at pag-unlad habang tinatanggap ang Industry 4.0 na teknolohiya,
Kahit ano paman ang ibig sabihin nun at pagpapanatili o sustainability, ang pag-usbong ng Malaysia sa semiconductors ang nagtutulak sa pag-unlad ng teknolohiya. Bagamat komplikado ang siyensya sa likod nito, dapat bigyang diin na isa ang bansa sa mga nangunguna sa mundo na gumagawa ng 13% ng global testing at packaging. Nakatanggap sila ng bilyon-bilyong dolyar at pinalitan ng mga kumpanyang tulad ng Intel at Infineon ang dating mga katuwang na bagamat hindi maganda ang takbo ngayon, ay mga eksperto pa rin sa teknolohiya. Nakatutulong din ito sa Malaysia na harapin ang middle income gap sa pamamagitan ng pagtutok sa edukasyong akma sa industriya tulad ng science, technology, engineering, and mathematics para maihanda ang mga manggagawa sa high-income na ekonomiya. Nagpopondo rin sila ng mga programa gamit ang bagong daloy ng foreign direct investment para sanayin ang 10,000 Malaysianong inhinyero upang matugunan ang pangangailangan ng industriya. Kaya talagang panalo para sa lahat. At tungkol naman sa korupsyon at mga iskandalosong balita, hindi naman ito perpekto. Gayunpaman, nagsusumikap sila na mapalago ang tiwala, lalo na pagdating sa mga mamamayang Malaysian. Mula 2019 hanggang 2023, nagpatupad sila ng programang tinatawag na National Anti-Corruption Plan, kahit na marami itong natanggap na batikos dahil sa kakulangan ng konkretong resulta. Muli, ito ay parang isang pag-asa pa lang hanggat hindi pa talaga na ipapatupad ang mga programang ito. Pero mas mukhang may pag-asa ito kumpara sa mga nagamit noon. Madalas ding itanong ang lokasyon ng Malaysia sa Timog Silangang Asya. Habang naghahanap ng tamang direksyon ang bansa para sa bagong yugto, dapat ba itong makipag-agawan sa Indonesia, Vietnam, o Thailand para sa parehong nababawasan na oportunidad ng outsourced na dolyar? Oo at hindi, depende sa imahe. Nahuhuli ang Malaysia sa Indonesia pagdating sa direktang pamumuhunan. At ang agwat na ito ay dahil lamang sa kakulangan ng reforma at mga issue ng korupsyon. Malapit nang matulad ang Vietnam sa dating lagay ng Malaysia, gamit ang murang lakas paggawa para akitin ang mga kumpanya na magtayo ng pabrika. Kung hindi nila matutunan ang pagkakamali ng Malaysia, malamang pareho rin ang problema nila. Samantala, kitang-kita namang namumukod tangi ang Singapore. Hindi dahil mura ito, dahil hindi naman, kundi dahil mayroon na itong mahabang kasaysayan ng tiwala pagdating sa mga usaping pangnegosyo. Sa kabuuan, hindi ito pag-agaw ng negosyo ng kapitbahay, kundi malusog na kompetisyon na kapag tama ang pamamalakad, lahat ay makikinabang. Kadalasan, ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations ay malaki ang naitutulong sa isa't isa sa pamamagitan ng malalapit na pakikipagpartner. Ang Vietnam ay mahalagang trade partner ng Malaysia na nagbabahagi ng palm oil at integrated circuits. May espesyal na economic zone ang Singapore at Malaysia. At ang Singapore ang pangunahing pinagmumulan ng foreign direct investment ng bansa. Oo, maaaring magtagisan ang mga bansang ito para sa pandaigdigang pabor. Pero hindi ito zero-sum game na kailangang may bumaba para may umangat. Ang pangunahing sagabal sa pangmatagalang kasaganaan ng Malaysia ay ang sarili nito. Sige, oras na ilagay ang Malaysia sa Economics Explained Leaderboard. May gross domestic product na 488 bilyong dolyar ang Malaysia. Bahagyang mas mababa kaysa Vietnam, Pilipinas, at Thailand, na pinakamalapit nitong karibal sa rehiyon. 100 bilyong dolyar ang lamang ng Singapore, dating bahagi ng bansa, at malayo rin ito sa Taiwan, Indonesia, at South Korea sa nominal na laki. Nakuha nito ang 7 sa 10. Ngayon, bahagyang lumampas sa global average na 14,000 dolyar kada tao ang gross domestic product per capita. Ibig sabihin, mas malaki lang ang ekonomiya ng Indonesia at Vietnam dahil mas marami silang tao. Kahit paano tingnan, 5 puntos sa 10 ang makukuha. Dahil kapantay ito ng pandaigdigang average, mas matatag at kumpiyansa kumpara sa mga kalapit na bansa. Kaya mas maraming teknikal na negosyo ang naaakit dito sa pagdaan ng panahon. Tiwala ang mga kumpanya sa Malaysia at sa mga institusyon nito na ipatupad ang batas at panatilihin ang kaayusan. Sapat para pagkatiwalaan sila ng mga lihim ng industriya at mas malalaking puhunan. Gayunpaman, magiging inosente kung hindi natin aaminin na may nangyayaring corruption pa rin at medyo lantaran pa nga. Nakakuha ito ng 6 sa 10. Malakas ang paglago. Halos dumoble ang ekonomiya nitong dekada. Ngayon, hindi na ito kasing lakas noong unang bahagi ng taong 2000, kung kailan mabilis na nag-iindustrialisa ang bansa.
Pero maganda pa rin ito para sa isang bansang tunay na kabilang na sa pandaigdigang middle income na antas. Nakakuha ito ng 9 sa 10. Sa wakas, ang mga export ng Malaysia ay medyo iba-iba at medyo technical. Ang pinakamalaking solong produkto ng kanilang export ay integrated circuits. At kahit na hindi ito ang pinaka-advanced na teknolohiya, tulad ng mula sa Taiwan or South Korea, isa para rin itong industriya na nagbibigay ng mataas na halaga. Bukod pa dyan, mayroon itong matatag na sektor ng serbisyo. At muli, kahit na hindi ito nangunguna sa mundo o pinaka-advanced, ang pagkakaroon ng ekonomiya kung saan maraming tao ang nagtatrabaho sa mga opisina na may aircon ay karaniwang palatandaan na maayos ang pamamalakad. Nakakuha ito ng 7 sa 10. Sa kabuuan, nagkaroon ito ng average na score na 6.8 sa 10 na naglalagay dito sa isang kagalang-galang na posisyon sa leaderboard.